Hindi mo maaaring kulitin ang maliit na gupi na ito. Kulang na lang uminom siya ng tubig, nagagawang dumura ng pating. Sinunod ng pating ang kanyang utos at lumangoy pataas at pababa. Ang batang babae ay isang maliit na isda. Si tatay ay isang pating. Si nanay ay isang magandang babae. Bawat bata dito, lahat sila ay mga inapo ng mga superhero. Ang kanilang mga kakayahan ay lubhang kakaiba. Noodles Rubber People, kayang iunat ang katawan kung gusto. Maaaring gumamit ng sound wave ang Sound Girl para kontrolin ang mga bagay. Posible rin na kontrolin ang oras upang baliktarin ang kambal na ito. Ang maliit na audio na ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagpipinta. Hulaan ang malapit na hinaharap, at ang pinakadelikado ay ang makapangyarihang Haring Whale. Nasa kanya ang lahat ng superpower. Ngunit dahil sa mahihirap na akademiko, kaya madalas out of control. Si Miss lang ang normal. Ngunit mayroon siyang IQ na 250. Dahil sinalakay ng mga dayuhan ang lupa, nakatira ang mga batang ito sa mga underground na bunker, at ang kanilang mga superhero na magulang. Upang protektahan ang lupa, lahat ay napupunta sa digmaan. Pero isang ining lang, ang pinakamahusay na superhero ay nang-knockout. Pagkatapos ay binuhat siya at nawalan ng malay sa lupa. Itong mag-asawa dahil sa isang pagtatalo. Parehong nahuli ng mga dayuhan. Ang iba pang mga superhero ay nawasak din. Sa huli, ang lalaking ito na lang ang natitira. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang dalawang espada, tapos tumalon. Ngunit sa hindi inaasahan, ang mga dayuhan ay napuno sa pagitan ng mga ngipin. Sa huli, lahat ng mga superhero ay binihag. Pagkatapos ng ilang minuto, ang mga dayuhan ay nag-broadcast ng balita sa lupa. Sa loob ng 3 oras ay sakupin nila ang lupa, para iligtas ang mga magulang at iligtas ang mundo. Ang mga bata ay may ganitong superpower. Nagpa siya na lumabas sa underground bunker. Una nilang hinikayat ang seguridad. Guppy wrestling, isang tao ay nahulog. Pagkatapos ay pinatumba ng isa pang salpok ang isa pang lalaki. Isang sipa ang nagpalipad sa kanya papunta sa kuna. Ang natitira ay nagpaplanong pumuslit. Ang resulta ay tinalian ng noodles. Hinampas siya ng malakas sa lupa. Nakuha ng mga bata ang kanilang pass sa gate. Ngunit hindi malayong tumakbo. Nahuli, pinigilan ng security. Sa panahon ng panganib, naglabas ng kapangyarihan ang Sound Girl para lumutang sa ere ang guard. Pagkatapos ay umakyat sila sa hagdan ng tao. Kaginhawaan sa pag-akyat. Pagkatapos ay gamitin ang bus sa itaas upang makatakas. Ngunit nakaharang sa daan ang security guard sa pintuan. Kaya ginamit ng Sound Girl ang kapangyarihan ng sound wave. Kontrolin ang kotse na lumilipad sa hangin. Ngunit wala siyang paraan para idirekta ito. Mukhang sasabog na siya sa building na nasa harapan niya. Ang pansit ay umaabot sa 80 metro mula sa braso. Kunin ang poste ng kuryente sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ng ilang round na ganito, matagumpay na nailabas ang sasakyan. Lumipad sandali. Lumapag ang sasakyan sa bahay ng lola ni Missy. Hindi rin simple ang lola ni Missy. Dati siyang head coach ng mga superhero. Matapos malaman ang mga dayuhan ay sumalakay sa lupa. Nagpasya siyang bumalik. Sanayin ng iyong mga anak na bumuo ng mga superpower. Ang bangis ng babaeng ito, walang makakapigil sa kanya kapag galit siya. Harapin ang pagrampa ng robot na boksingero, wala ring takot. Tumalon ang dalaga at sumuntok ng paulit-ulit. Sa ilalim ng kanyang pagsasanay, ang mga bata ay naging mas malakas. Ang lakas ng labanan ay tumaas. Ngayon, habang nagte-training sila, nakatuklas ng alien spaceship. Nang i-flush ng mga alien ang tubig sa tabi nila, nakalusot sila sa bangka. Lumipad diretso sa alien headquarters. Pagkarating doon, iniunat ng pansit ang kanilang 80 metrong haba ng lead. Suriin ang sitwasyon sa loob. Pagkatapos ng kumpirmasyon sa kaligtasan, sinimulan nilang hanapin ang kanilang mga magulang. Sunod naman silang pumunta sa control room. Aksidenteng natuklasan muli ang isang pyramid. Ito pala ang misteryosong device na ginamit ng mga alien para sirain ang mundo. Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Pumasok ang babaeng leader ng school. Hindi nagtagal ay nakuha na sila ng mga dayuhan. Pagkatapos ay inabot nila at nahuli ang mga bata. I-lock ang mga ito sa isang maliit, madilim na silid. Ninakaw din niya ang baso ng tubig ni Guppy. Walang mapagkukunan ng tubig. Hindi ka maaaring gumamit ng mga superpower. Nagalit ito sa dalaga. Sa panahon ng deadlock, may gana na naman si Missy na lumaban. Tumayo ang dalaga at sinabi sa lahat, ang pader dito ay 50 metro ang kapal. Hindi makatakas ang kapital. Pagkatapos nito, malamang na hindi mo na makikita ang iyong mga magulang. Ang mga bata ay nagsisimulang makaligtaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Napaiyak ang lahat. Sinadya na pala ni Missy. Gusto ko kasi silang paiyakin. Tahimik na naunawaan ni Guppy ang intensyon. Magmadali upang kolektahin ang mga luha ng lahat. Tapos gumawa siya ng susi. Lumabas sila ng kwarto. Pero kakaalis lang doon, nagkaroon na naman ng hindi pagkakasundo sina Missy at Will. Kaya, kailangan nilang maghiwalay para kumilos. Pupunta ang grupo ni Missy para sirain ang device. Si Will the Pacemaker ay pumunta upang iligtas ang kanilang mga magulang. Sa kasamaang palad, hindi malayo ang pupuntahan. Nahuli ng babaeng pinuno, at sa panig na ito,
Hinaharang din ang grupo ni Messi. Sa likod ng mga dayuhan ay nakaunat ang hindi mabilang na mga galamay. Hilahin ang mga posas pababa mula sa kisam. Pagkatapos ay pinusasan ang mga bata. Sa panahon ng panganib, nagsimulang bumalik ang kambal sa nakaraan. Bumalik sa ilang minuto ang nakalipas. Tapos utos ni Messi kay Noodles. Ibaba ang mga posas mula sa itaas. Inabot ng alien ang kanyang galamay. Walang laman ang resulta. Pagkatapos ay gamitin ang mga posas upang itali ang mga ito. Matagumpay nilang na-neutralize ang panganib na ito. Pagkatapos ay pumunta ang mga bata sa control room. Orihinal na nila yon upang sirain ang pyramid. Ngunit biglang bumangon ang isang protective shell. Sa oras na ito, inihayag ni Ojo ang kanyang tunay na mukha. Isa rin pala siyang alien. Mayroon itong nakakatakot na galamay sa likod. Gumuhit siya ng halimaw sa drawing board. Kaagad pagkatapos noon, bigla itong nabuhay ng himala. Bukod dito, ito ay naging malaki. Ito ay naglalayon sa mga bata na nagpapakita ng kanilang mga nakakatakot na ngipin. Pagkatapos ay isang grupo ng mga halimaw ang gumapang palabas mula sa drawing board. Binuksan ng mga bata ang battle mode. Gumagamit ang gupi ng tubig para gumawa ng darts. Pagkatapos ay gamitin ang braso ni Noodles bilang goma. Layunin ang dalawang octopus monsters. Ilunsad idikit ang mga ito sa dingding. Pagkatapos, kinuha ni Gopi ang likido sa ibabaw ng pyramid. Lumikha ng isang malaki at agresibong pating. Umatras ang mga natakot na halimaw. Pagkatapos, nilamon ito ng buo ng pating. Ngayon na, si Ojo ay gumuhit ng dalawang mas malalaking halimaw. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Messi na gawin ito sa kanyang sarili. Naglalakad siya sa mga bisig ni Noodles. Hilahin ang dalawang halimaw sa gitna. Pagkatapos ay gumawa ng isang kilos. Binawi ni Noodles ang braso niya. Sabay na nahulog si Messi at ang halimaw. Lahat sila ay natakot. Nakita ko si Messi na malapit ng maging pain. Ibinaba ni Noodles ang kanyang mga braso. Kaladka rin si Messi pataas. Sa bahaging ito, natuklasan ng babaeng pinuno. Ang nahuli ay hindi Will. Sa sobrang galit niya, ay malapit nang sumabog ang kanyang baga. Kasabay nito, nakarating na si Weld sa control center. I-disarm ang mga proteksyon na armas ng mga dayuhan. May dinala ang babaeng pinuno para arestuhin siya. Ngunit nagising na ni Weld ang kanyang buong kapangyarihan. Harapin ang alien attack. Una, tumalon upang iwasan ang pag-atake. Pagkatapos ay ibahin ang anyo sa isang bowling ball. Tamang-tama ang paa ng kalaban. Tapos may electric attack. Mahusay na natalo ang ilang subordinates. Panghuli gumamit ng finger freeze. Gawing estatwa ng yelo ang babaeng pinuno. Dito nakuha ni Noodles ang chip. Maghanda upang magpalit ng alien chips. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iniunat ni Ojo ang kanyang mga galamay at natumba siya. Iniunat ni Noodles ang kanyang 80 metrong haba ng braso at dinampot ito. Sa kasamaang palad, mayroon pa ring 1 mm na nawawala. Sa puntong ito ay tumalon si Slomo dahil medyo mabagal ang kanyang bilis. Kaya ang pagtalon pababa ay hindi nasaktan. Matapos makuha ang chip, natagpuang muli na hindi makabangon. Saktong dumating si Will. Isang beses ko lang siya nakita. Nasa tabi ni Slomo at inilagay mo ang Slomo sa itaas. Bago ang huling segundo, nagpalitan ng chip ang mga Noodles. Susunod, isang marahas na pagyani. Unti-unting bumukas ang pinto ng pyramid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lumabas ay ang kanilang mga magulang. Lumalabas na ehersisyo lang ang lahat. Ang pangunahing layunin ay para sa pangalawang super henerasyon na mabilis na tumanda. Palitan ang kanilang mga magulang. At sa pamamagitan ng karanasang ito, ang mga bata ay nagiging mas malakas din. Sa huli, sila ay naging isang kwalipikadong maliit na superhero. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung gusto mo rin magkaroon ng superpowers tulad ng sa pelikula, anong superpower ang pinakagusto mong magkaroon?